Okay guys, mayroon lang ako i-share sa inyo guys, no, sa mga user ng mga Samsung automatic washing machine, inverter man guys or non-inverter, no, na washing machine. Kapag kayo guys ay na-experience nyo guys na yung washing machine nyo ay hindi na nagkaroon ng power, no, or sinaksak nyo guys, ayaw na mag-on, no? So kahit ilipat nyo sa ibang outlet, ayaw pa rin mag-on guys. No? So minsan guys, ang naging problema diyan, halos 80% ang naging problema diyan guys ng inyong washing machine ay yung kanyang control panel, yung board, no? So ngayon, lahat ng Samsung na inverter or non-inverter man ay mayroon siyang power supply, no? So kung mapansin nyo guys, itong board na ito, ayan, no? Kung mapansin nyo, ayan, buo yung board natin dito, ayan, no? Isang ano yan, isang board yan. Pero kung mapansin nyo guys, mayroon itong power supply, ito guys, oh, ito yung sa dulo, ayan, oh. Ayan. Kung mapansin nyo guys, ayan, ito yung power supply niya. So mayroon siyang ito guys, oh, yung pagitan, yan. So nakaseparate siya, no? Meron siyang power supply na nandito, naka-separate, no? So, sa mga inverter, ganun din, no? Meron siyang power supply na naka-separate dito. Ayan. So, ngayon, guys, dahil yung board na ito, isang set, ay medyo mahal, no? Medyo mahal siya pag binili nyo, no? Lalo na sa mga inverter, no? Matindi ang presyo, guys, kapag inverter, no? So, mag-range ng 5,000 pataas yan. Ayan. So, may mga option, guys, na pwede nyong palitan itong kanyang power supply, no? So, itong power supply niya, guys, pwede nyong palitan to, no? Kasi ito yung usual na nasisira, lalo na pag no power. Ito yan, yung portion na to. So, ang gagawin nyo, guys, pwede kayong bumili ng power supply lamang, no? So, tulad nito, guys, meron tayong power supply. Ayan, guys, oh. Na kung ilagay natin yan dito, ayan, oh, mapansin nyo, guys, yan. SIM na SIM yan, guys, ayan, oh. So, pwedeng bumili guys ng power supply lang. So, tanggalin nyo lang to yung luma, no? Sungkitin nyo lang to, then ilipalit nyo ito, no? Ayan, sasalpak nyo yan. So, SIM na SIM yan guys kung mapansin nyo. Ayan, no? Ayan. So, meron siyang nabibiling power supply. So, hindi kailangan na magpalit ka agad ng buong board, no? So, ngayon. Ayan. So, ngayon, kung kayo naman guys ay technician, no? Gusto nyong i-check or i-confirm na kung talagang power supply ang problema, madali ito guys ma-identify, no, na kung nandito ang problema. So ito yung socket ng supply nyo galing sa plug, no. So ito yung output niya. So ang output nito guys, naglalabas lang ito ng 5 at saka 12 volts, no. So yung gitna niyan guys, yun yung common nila. Pag ilagay mo dyan yung test prod nyo sa gitna, din yung isa sa kabila, lalabas dyan yung 5 at saka 12, no? So, pag wala kayong na-reading na 5 or 12 na output dito, no? Sa power supply na ito, ibig sabihin, sira na guys, no? So, ito nito guys, may tatlong pin yan. Yung gitna yan, common nila, or yung negative, no? Then, kabilang side, tapos yung kabilang side, doon yung makikita guys, yung 12 or 5 volts kung buo pa. So, yun na naman guys, ang nilalabas nitong power supply na ito, no? So, malaking effect ito guys, lalo na sa mga inverter, no? Yung iba kasi palit buo na kaagad, no? Pag pinalitan nyo ng buo guys, napakatindi ng presyo, no? So, kung kayo ay technician, checkin nyo lang guys kung may output siya na 12 or 5 volts, yun, pag good yan, ibig sabihin, buong panel lang papalitan mo, no? Pero kung walang lumalabas, no? Dito ng 12 or 5 volts, ibig sabihin guys, power supply lang ang kailangan nyo. Ito lang yon, no? So, makakabili tayo ng power supply. Available ito guys sa amin, no? Message lang po kayo sa amin. Available ito, yung power supply na ito, brand new, no? So, kung kayo po ay customer na hindi nyo kaya i-check, so pwede nyo subukan muna. Pwede kayong bumili nito, then salpakan nyo muna ng power supply. Titingnan nyo kung gagana, no? Kasi kaysa bibili kayo kaagad ng isang buo or isang mahal na board, no? Or kung hindi nyo naman magamit kasi yung nabili yung power supply, later on, kung Samsung washing machine ang gamit nyo, magagamit nyo pa rin siya, no? Kasi usual talaga guys, naging problema ng ating board ay itong power supply, no? Kasi ito yung ito yung parang IC or yung switching IC niya or regulator, ito yung nagkakaproblema, no?
lagi ito nagkakaproblema, no? Kasi ito naman lagi ang may problema, yung power supply ng ating mga washing machine, no? So 80% yan guys, yan lagi ang naging sira, no? Lalo na sa Samsung washing machine. Ayan. So, wag niyo pong kalimutan guys na i-like and i-follow ang ating Facebook page or ang ating YouTube channel para updated kayo guys sa aming mga video na ilalabas, no, about automatic washing machine at iba pa, no. So, marami tayong binablog guys para makapagbigay tayo ng idea, no, sa lahat, no. So, sa mga gusto pala mag-order ng mga parts ng automatic washing machine, available po sa amin yan guys, no, yung mga parts ng ating washing machine. Message lang po kayo sa amin. Ayan. Okay, so sana makatulong po ang video na ito, no, sa mga baguhan at sa mga mahilig mag-DIY ng kanilang mga automatic washing machine. Basta guys, applicable po ang power supply na ito sa lahat ng Samsung automatic washing machine na inverter or non-inverter top load. Ayan. Okay, maraming salamat sa iyong panonood guys. Bye-bye.